Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabu mula Thailand ang bistadong nakasilid sa pakete ng tsaa. At sentro ngayon ng investigasyon ng Justice Department ang Subic dahil sa dami ng mga nakakapuslit umano roon. Yan ang sanay puwersa ng tinutukan ni Salima Refran at John Consulta, exclusive. Noong Biyernes, eksklusibong nakasama ang GMA Integrated News sa pag-inspeksyon ng NBI Task Force Against Illegal Drugs at iba pang ahensya ng gobyerno sa container na ito sa Subic New Container Terminal. Nakuha ang atensyon ng mga otoridad ng mga kahon na ito galing Thailand na pare-parehas ang itsura pero magkakaiba ng timbang. Nang isa lang sa x-ray machine, napansin na ang iba bakante habang ang iba tila may kakaibang laman. Nang paikutan sa drug sniffing dog ang sample na kahon, walang nadetect na kakaiba ang aso. Pero nang buksan ang kahon, tumambad ang foil, isang malaking balot ng dried fish at sa ilalim ay 9 na package ng shabu na nasa loob ng mga packaging na tsaa. Ang shipment umabot sa 560 kilo na may street value na 3.8 billion pesos. Sa ibabaw nito mga kahon na ito na may lamang shabu ay meron mga foil at meron din siyang dried fish na ginagamit ng mga sindikato para nga hindi ma-detect ang kanilang droga na ipinapasok sa loob ng mga parcel tulad ito. Ibinyaya ang trailer truck para isagawa ang controlled delivery. Pero hindi lumutang ang consignee at pinadeliver lang ang kargamento sa isang warehouse sa bayan ng Mexico. Kaya sinamsam na ang shipment ng tsabu. Ayon sa NBI, matagal na nilang minomonitor ang shipment na galing Thailand. We use an undercover agent here, no? So we were able to penetrate the drug syndicate. So we were able to identify the personalities involved and the plan to ship the drugs into the country. Tukoy na raw ng NBI ang consignee at mga tao na sa likod ng nabisitong drug shipment at kakasuhan sila ng paglabag sa Dangerous Drugs Act sa mga darating na araw. Ito po yung mga bagong pamaraan natin as mentioned by our secretary na go big time. Stop it from the source bago pa man na kumalat dito sa bansa natin. Nakita nyo naman, it's 560 kilos. It's probably one of the bigger bust this year pagdating dito sa fight natin against illegal drugs. Dahil dito, under investigation ang mga kawani ng iba't ibang ahensya. Lalo't hindi lang daw droga ang illegal na naipapasok sa pamamagitan ng mga port sa bansa. We have to watch Subic. Subic ang mainit ngayon. Actually, Subic rin ang aming na-pinpoint na source ng agricultural smuggling. Subic din ang na-pinpoint namin ang source ng maraming smuggling sa bansa. Ayon kay Remulla, nagpasya na silang umaksyon na matapos ang mahabang pagmamanman. Ang naging problema lang namin dito, when it came to the later stages of the operation, we noticed that there were more people who wanted to get involved. We had to stop it already so that we could arrest it already at this proper point para hindi mawala ang drugs. Kasi it's very possible na pag ito ay goes on for a week or more, baka mawala ang drugs. Maraming milagrong ganyan nangyayari and we don't want that to happen. Ayon kay Remulla, bahagi ito ng mga pagbabago sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Marcos Jr. Bilang paghahanda rin daw ito sa pagharap nila sa United Nations Human Rights Committee na kritikal sa madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. When we go to Geneva, we have problems about answering many of the questions. Not to actually heap blame on anybody, but to learn from the lessons of the past on what went wrong where. We're trying to come up with a drug war that concentrates on catching the sources. No? Para sa GMA Integrated News, Salima Refran. John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.